So mga par, matapos nga po ginulat ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang mundo ng boxing sports na hindi basihan ang edad na matanda ka na para makipagsabayan sa malalakas na kampiyon ngayon. Hindi man nanalo si Pacman mga idol, pero pinatunayan nito sa lahat na kaya pa ng katulad yan na maging kampiyon ulit sa edad na 46 anyos na dapat nagpapahinga na sa aksyon. At dahil dito mga idol, matapos ang naging draw na laban ni Pacman kontra kay Mario Barrios, ay marami talaga mga idol ang na-inspired ng mga OG boxer na bumalik na rin sa pro. Kagaya na lang ni Shane Mosley at Ricky Hatton. Pero ang talagang kinagulat natin mga idol, ang naging pahayag ng unbeaten legend na si Andre Ward na tila willing ito bumalik sa bakbakan matapos ang halos dekada nito na pagretero sa boxing sports. Hinamon lang naman kasi nito mga idol ang heavyweight British superstar na si Anthony Joshua sa isang digmaan. Ano yan mga idol? Kung lalabanan daw ni Joshua itong si Jake Paul na isang YouTuber, mas mabuti na siya na lang daw dahil hindi daw atras si Ward sa malabakulaw ng katawan ni Joshua. Well, sabihin na natin mga idol na pera ang habol ni Andre Ward kung bakit labanan nito si Joshua. Pero palagay natin mga idol, mas malaking part sa desisyon ni Andre Ward na hamunin si AJ dahil na-inspired dito kay Manny Pacquiao bago kasi mapalaban si Pacman kay Barrios mga idol. Napanayam ni Andre Ward si Pacman at talagang bumilib siya sa Pinoy dahil ginagawa ni Pacman ang lahat ng to bukod sa pera para din makapagbigay ito ng karangalan sa Pilipinas. Kaya malamang mga idol ito ang dahilan ni Andre Ward bakit agad dito hinamon ang dating heavyweight champion kahit isa lamang itong super middleweight. Kung kumasa si AJ sa laban dito mga idol, sigurado tayo na mangyayari talaga ang laban nila sa lalong madaling panahon. Samantala sa naging panayam naman po mga idol ng dating unified champion na si American, pre-neck daw nito mga idol ang kanyang prediction sa bakbakan ni Crawford at Canelo. Ano yan mga idol? Ngayon daw papabor ito kay Crawford para manalo sa laban. Mas malakas lang daw si Canelo pero hindi mahirap tamaan. At obvious naman daw mga idol, mas mabilis daw si Crawford kumpara kay Canelo. Pero ang kinagulat natin mga idol, nang sinabi ni American na mas malakas daw sumuntok si Crawford kumpara kay Canelo. Well, nare-respeto natin mga idol ang sinabi ni American dahil nakalaban niya na ang dalawang fighter. Alam niya na ang galawan ng dalawa. Kinonsidera naman ni American ang panahon noong naglaban sila ni Canelo na pinatulog siya ni Canelo noong 154 pounds pa lang ang Meksikano. Kumbaga bagito pa ito at hindi pa tumungtong sa kanyang prime. At si American naman sumuko kay Crawford sa 147 pounds. At ngayon po mga idol, isang 168 pounder na po si Canelo. Marami nang pinagdaanan sa laban. Kaya iba na talaga ngayon ang sitwasyon. Ipagpalagay natin mga idol, kung ngayon nilabanan ni American si Crawford, siguradong knockout ang kanyang aabutin dito dahil sumuko ito sa unang laban nila. Pero ngayon kung makalaban ni American si Canelo mga idol, kung natulog ito sa isang suntok sa 154 pounder na Meksikano, baka ngayon mga idol, lipad ulo na si American. Sinasabi ng iba na lumakas daw ngayon si Crawford, ganun din si Canelo mga idol. May nagsabi pa nga na laos na si Canelo, pero kung titingnan natin mga idol, ganun din si Crawford dahil mas matanda si Crawford ng 3 taon kay Canelo. Pero gayon pa man mga idol, malalaman natin yan sa aktual na bakbakan kung sino ba talaga ang tunay na malakas sa kanilang dalawa.